So good morning guys, ito po ay isang special vlog on a Valentine's Day in February 14, 2024 on board Catco Modern PUV from Digos to Kapatagan in Digos City. So papunta po tayo niyan ng Camp Sabros. So ayan na po tayo sa Digos MPUJ Temporary Terminal. Andyan po ako sa front seat to give you a vlog on this ride, 80 pesos po yan mga guys, from Digos Old Terminal going to Kapatagan, still in Digos City. So sa mga taga Davao or taga Mindanao, kung familiar po kayo sa Kapatagan, hindi lang po yan lugar sa Lanao del Norte. Isa rin po yan siya sa mga barangay ng Digos. So, napaka-special po ng barangay na yan kasi aside sa binanggit ko na Camp Sabros, sa nakita ko doon sa pagbisita ko, foothold pala yan siya ng Mount Apo. So, kasama po siya doon sa protected area ng Mount Apo. Pero agricultural area po siya mga guys. So, nandito na po tayo sa Daang Maharlika o Rizal Avenue sa Digos City. Ito po talaga yung unang highway guys, papunta po ng General Santos. Hindi pa po na nagkaroon ng yung tinatawag na Digos Super Highway at saka yung Digos Bus Terminal na nakikita natin ngayon. So ayan po, medyo matraffic po siya kasi yan po talaga yung downtown ng Digos. I traveled there in my early ages, nung mga early 90s. Diyan po talaga dumadaan yung bus papunta ng Jensan. At ito po yung papuntang crossing Estrada, dito po dumadaan yung bus papunta ng Cotabato, doon po sa kabila na crossing. So makikita natin yung LYR or Venus yata. Ayan, ito yung crossing na yung binabanggit ko guys. May natsimpuan pa tayong service bus ng Davao del Sur. So ayan po. Nothing special naman po sa sa lugar na ito, pero ito po nag-start yung early ages ko sa biyahe. So shout out po dyan sa taga Digos City. Ingat po palagi sa inyong mga biyahe ko or ano pong ginagawa ninyo sa ngayon. So malapit na po tayo sa junction papunta ng Cotabato. So on your left, papunta po yan ng 3 de Mayo all the way to Cotabato City. To your right, going naman po yan ng Davao City. Technically guys, malapit na yata tayo or nandito na tayo sa barangay ng Cogon, if not mistaken. Sa mga Digosenyos dyan, comment na lang po kayo if tama ba yung nasabi ko or hindi, kasi hindi po talaga ako taga Digos guys, taga Davao po ako. And frequently bumibisit lang ako sa lugar nyo as a pass-by or may puntahan mismo sa Digos City, So ito guys, papunta po ito ng Davao na kalsada. Sa ngayon, hindi na po yan dinadaanan ng mga bus kasi nandyan na nga yung super highway, tinatawag na Aplaya Road. Hindi, Barangay Aplaya pala, sorry. So malapit na po tayo doon sa crossing ng papunta ng Kapatagan. Sa may likod lang banda ng Benedict na Monastery. Yun po yung natin, junction point or jump off point. Ito na po yun mga guys, ang junction papunta ng Kapatagan. So as per information na lang guys, ang Kapatagan po is a protected natural park ng gobyerno under DNR. So kung meron kayong mga lote doon or kayo ng mga agricultural na mga endeavors, magpaalam po talaga sa DNR kasi meron din siyang impact sa environment. Gusto nilang ma-upkeep yung natural state ng ng buong park ng Mount Apo. So ayan guys, minute ko lang kasi ito kasi itong area na ito permi paakyat. So hindi ko na alam kung anong barangay ito belong, pero ang kasunod natin na barangay na daanan natin is Barangay Suong. So ayan, nothing special naman, pero believe talaga ako sa makina nito kasi
Itong modern PUJ na ito guys is technically para siyang minibus kasi yung upuan niya parang bus na at saka medyo malaki-laki talaga siya sa jeep. Class 4 kung tawagin nila ito class 4 or class 3 basta sa modern PUV. And then ang ano pala nito, makina nito is DFAC or DFAC ng China, Dongfeng. So if may alam kayo sa Dongfeng, ang technology nila is yung Nissan diesel. So wag nating ismulin ang China mga guys. Noon na kukunot natin sila as yung hindi maganda ang quality, pero sa ngayon halos at par na with the European standards. And pasalamat din tayo sa China bus mga guys kasi na-feel natin na pwede pala tayong magkaroon ng mga high-end na mga buses, from bus na may CR, tapos yun may individual tablet na. Kasi yung hindi naman sa nag-denote ng mga taga yung mga local bodybuilders natin. Dati napakamahal po yan guys ngayon medyo affordable na po siya kung China bus ang pag-usapan. So sit back, relax, and enjoy the trip mga guys. Ito lang po pala ang solong transport cooperative sa ngayon na bumabiyahe ng Kapatagan. So kung mapapansin nyo sa video kanina guys, merong portion doon habang dinadub ko, may naririnig kayo na ugong ng makina. So yan po yung tunog, actual tunog nitong mga video na in-upload ko guys. Kasi nga akyatin talaga ang lugar na ito going to Kapatagan, Digos City. So kung titingnan nyo guys, napaka picturesque naman ng view. Ayan nakikita nyo yung bulubundukin doon mga guys. I think papunta po yan doon sa may Santa Cruz area. Kung mapapansin niyo guys, pag bumabiyahe kayo from Davao to Digos, may mga na-encounter tayo ng mga bundok. I think doon yata yun mga guys kasi chinek ko ito sa Google Map. Talagang nasa likod talaga tayo ng ng Benedictine Monastery. So yun, hindi lang to give you an idea guys, hindi lang kasi Camp Sabros ang sikat dito. Maraming resort na discover lang namin nung bumiyahe kami diyan sa Kapatagan. Kasi na talaga pag Kapatagan is Camp Sabros kasi nga 1994 pa talaga yung yung campsite na yan at na naging resort na. Hindi ko lang masyado klaro kung sino talagang may-ari, pero I think siguro isang prominenteng tao din siguro. Yun daw sabi, so hindi ko na lang in-include sa vlog kasi hindi naman talaga yung tinatawag niyan confirmed kung siya nga. So ito guys, may nakita tayong signage dito. Nasa 20 kilometers pa tayo guys going to Camp Sabros at nandito tayo ngayon sa paaralan ng Soong. I think ito yata yung elementary school nila. So technically we are now in Barangay Soong in Digos City. So marami pong bumababa dyan guys. So shout out po sa taga Barangay Soong in Digos City. Ang susunod naman po na barangay na pupuntahan natin is Barangay Binaton or Binaton, Digos City. Doon po makikita yung maraming mga resort. May plano nga ako dyan, siguro on the coming months, i-try namin yung TSG na family resort. Yung bang napapauso na yung maligo ka sa kawa. Hindi naman yung ginagawa ka ng bulalo or nilagang tao. Kung sa case ko siguro kasi chubby ako, para nilagang baboy yung dating Anyway, meron daw silang ino-offer na ganun. Ginaya doon sa isang resort din sa Antique. So, yan, para therapeutic, pampawala ng mga kung sa Bisaya pa, panuhot sa kalawasan, yung mga lamig-lamig sa katawan.
Oh, yung mayroon pala umakyat kanina guys, naka-green na uniform, yun po pala yung inspector nila. Ito po, yun yung tinutukoy ko guys, TSG Family Resort. Yan yung next target natin mga guys. Hindi pa to sa Barangay Kapatagan, nasa Barangay Binaton po ito guys. Sakop pa rin ng Digos City. To give you an idea guys, itong daan na ito, going all the way din ito pabansalan. Yun nga lang, syempre madadaanan mo kasi yung Mount Apo na trail. Medyo malayo talaga siya compared doon sa usual na Digos to Cotabato Highway. Pero siguro kung sa mga wala pa yung mga modern PUV at saka wala pa tong kalsada na to, I'm pretty sure mga off-road vehicles ang ginagamit dito mga guys. Yung mga 4x4, kung hindi man mga motor talaga. Shout out nga pala sa driver natin, Katko MPUV Bus 01. May nasalubong na naman tayo na Katko. Ang Katko pala guys is Kapatagan Transport Cooperative. Yan po yung buong pangalan ng kanilang kooperatiba. Sila po yung nagrantan ng franchise from Digos City all the way to Bansalan via Kapatagan. So medyo malayo-layo talaga yung biyahe na yan guys. Pero scenic siya. Malapit na sa ating video yung kahit ako na-amaze guys. Hindi ako trekker, hindi ko trip talaga yung umakyat ng bundok. Pero nung nakita ko talaga siya almost up close, sabi ko, wow, kaya pala maraming umaakyat dito mga guys. It came out of my mind guys, kasi sa dati kong trabaho sa LBC, meron kasi kami tinatawag na Field Lab Project. Yung pumupunta kami sa mga remote na mga area ng mga eskwelahan doon sa Davao City. Commonly, ganito yung nakikita namin ng mga kalsada guys. Kung hindi rough road, yung medyo makipot na kalsada na pang lang, yung pang kotse lang, or yung kasya yung dalawang truck magkasalubungan na makadaan. Mostly doon sa Marilog District. Yan, naalala ko mayroong mga ganitong klaseng kalsada mga guys. Kasi ito, hindi naman talaga siya matawag na highway. Ang tawag talaga nito guys is barangay road. Kaya kung mapapansin ninyo yung kalsada, parang pina-extend lang siya para magkasya yung mga truck. Kasi marami na pong truck ang dumadaan dito guys. Sa part 2 pala ng video natin, or part 3 for that matter, may makita kayong mga sagingan na madaanan from Poblacion Kapatagan going back to Camp Sabros. O ito, may nadaanan naman kaming resort sa Barangay Binaton. Nakalimutan ko lang yung pangalan niyan guys. Isa rin yan sa mga sikat na resort. At meron ding dito, parang monument. Nakalimutan ko para saan ito. I think yung may nangyari daw, if not mistaken, may nangyaring massacre. Parang commemorative lang siya na memorial para doon sa mga namayapa. If not mistaken, dyan yata yung Reno massacre, I don't know. Masalimuot yun na nangyari sa bayan ng Digos. Kasi nga, to be honest with you guys, before naging tourist spot ito, marami pong mga rebelde dati dito. Kasi nga, bulubundukin siya. Kumbaga bukid yun siya guys. Pag bukid life talaga, you will expect na meron ding mga nagtatagong mga rebelde. So sana ngayon nagbago na yung pananaw nila, lalo na yung sa time ni Duterte. Hindi na dahil na tinethreat sila na uubusin sila, no? Pero ang gobyerno tutulong talaga na para sa bayan.
Hopefully ganun din sa panahon ni Bongbong Marcos. Well, anyway, hindi na tayong maging political. So yan, matatanaw na natin yung mga bundok na katabi ni Mount Apo. So yan, medyo na-amaze ako dyan sa habang nagbi-video ako, kasi nga talagang pang nature tripping talaga itong napuntahan namin. May kasama nga pala ako, guys, hindi ko lang i-mention. Dalawa kasi kami dyan nung napunta kami ng Camp Sabros. Ayan yung tinutukoy ko, guys, yung may bundok doon na may konting ulap, tapos may konting usok na lumalabas sa kanyang slope. Yun yung Mount Apo, guys. Pero malapit na yung video, guys, na makita talaga. Ayan, yan yung sinasabi ko, guys, Yan. Yan ang Mount Apo. Una kong nakita yan, guys, doon ako napahanga, sabi ko. Wow, kaya pala maraming pumupunta rito sa Kapatagan, kasi nga pala isa pala to sa paanan ng Mount Apo. Pero meron pang magandang view niyan, guys, lalo na doon sa Camp Sabros. Ipapakita ko yan, definitely part 2 sa ating video. Ayan Mount Apo, guys. Ako taga Davao ako, pero yung Mount Apo nakikita namin sa malayo, pero ito halos malapitan. Nakikita mo nga may lumalabas pa na usok sa kanyang vent which is nagpapahiwatig na hindi siya sleeping volcano or extinct volcano. Ito na nga po pala ang boundary ng Binaton at Kapatagan, guys. So technically nasa Barangay Kapatagan na po tayo. Welcome to Barangay Kapatagan in Digos City. Sa mga may kotse dyan, guys, o motor, pag may makikita kayo dyan ng mga highway stop, yung magkakape, kindly patronize them, mga guys. Hindi lang doon sa produkto nila, maganda din yung mga view. Pwede tayong Facebook post dyan, mga pa-picture, yung pang Instagram tirada ba or pang TikTok tirada ba. Hindi naman sayaw-sayaw lang ang TikTok or mga jokes it's all about expressing yourself. Kagaya din yan sa Facebook, kaya nagpo-promote sila ng ganito, mga vlogging. Hindi lang tayo lang sa mga advertisement. Hindi lang yan yung hinahabol natin. Pinapakita natin kung ano ba ang meron sa ating bansa, which is Philippines. Okay? So ito, may maliit na tulay dyan, guys. Yan yung pambukid style na tulay. O diba? Kung makita nyo, maliit lang yung kalsada. At malapit na po tayo dyan sa bus stop ng Camp Sabros. So hindi ko na lang pinatuloy yung vlog na yun, guys. Sa next part na po yan sa ating vlog, para hindi po masyadong mahaba, So shout out sa Kapatagan Transport Cooperative sa pag-accommodate sa amin from Digos to Kapatagan. What an experience. Sarap balik-balikan, mga guys. Ayan na po ang Camp Sabros Modern PUV Bus Stop. So sa part 2, guys, ipapakita ko how to get to Camp Sabros.